Okay, so another math reviewer for college entrance test. So part 3 na tayo, numbers 21 to 30. So dire-diretso nyo lang po hanggang part 5 po ito. Okay, so 10 items. Okay, so let's start. So number 21, the quotient when y raised to 3/4 is divided by y raised to negative 1/4. So gagamitin lang natin dito yung quotient law natin. So sabi sa quotient law, a to the m over a to the n. Parehas dapat yung base natin na a. So gagawin lang natin, subtract the exponent. A raised to m minus n. Okay, so i-apply lang natin yan. Since same yung base natin, parehas y. Okay, so the quotient when y raised to 3/4 is divided by, so over y raised to negative 1/4. So apply lang natin yung rule na ito. So we have y raised to, kopyahin ang exponent ng numerator. So we have 3/4 minus exponent of the denominator. So exponent ng denominator, negative 1/4. So magiging dalawa yung minus natin. Kasi yung minus nasa formula yan. Tapos itong n natin ay negative din, negative 1/4. So dalawang negative. So 3/4 minus negative 1/4. Okay? So next, y raised to dalawang negative. So magiging siyang 3/4, magiging positive ito. Plus 1/4. And then the final answer is y raised to 3/4 plus 1/4. So that is 4/4, or 4/4 is equal to 1. So final answer is y raised to 1, or simply y na lang. So correct answer is letter A. Okay, so next number. Number 22. If AB equals A plus B, then B cannot be, ano yung bawal na maging value ng B? Para ma-solve ito, isolve lang natin yung value ng A. Kailangan kasi magkaroon tayo ng kunin natin yung range nitong value ng B. So para magawa yon, solve natin yung A. Okay? So solve natin yung A, merong A sa left, meron ding A sa right. So ang gagawin natin, itong A sa right, lipat natin sa kabila, or subtract A to both sides. Okay? Subtract A to both sides. So makakancel na ito sa right, magiging siyang AB minus A equals B. So ngayon, parehas tayong may A. Factor out natin itong common na A. Factor out yung A. So may matitira ditong B. Minus, nilabas na natin itong A. So magkakaroon dito ng 1. Kapag minultiply dapat ito, babalik dito sa original AB minus A. Okay? So equals B. So solve for A, divide natin both sides by B minus 1. Okay? So cancel out. So therefore, A is equal to B over B minus 1. So ngayon, ano ang magiging value nitong B? So fraction siya. Ibig sabihin may condition siya, may restriction. Ang B ay hindi pwedeng maging 1. So paano nangyari yon? Itong denominator natin, B minus 1, equate lang natin sa 0. B minus 1 equals 0. So therefore, ang value ng B ay add 1 to both sides. So therefore, B equals 1. Ang B ay bawal maging equal sa 1 kasi kapag ang B ay naging 1, 1 minus 1, magiging siyang B over 0, which is undefined yung B over 0. Kaya ang restriction niya, B is not equal to 1. The correct answer is letter B. Yan yung hindi pwedeng maging value. Ayun, cannot. B cannot be positive 1. Okay, so next number, number 23. Okay, so yun pala. Para nga pala sa mga nanonood sa TikTok, ang kompletong video po ay makikita nyo sa YouTube at sa Facebook kasi hanggang 10 minutes lang nyo sa TikTok. Okay, so next number tayo, number 23. The trinomial x squared plus x minus 20 is divisible by, so ibig sabihin lang nito, i-factor lang natin ito. Okay, para malaman natin kung saan siya divisible. So dalawa yung factor niyan since trinomial ito. So x squared plus x minus 20, factor lang natin itong x squared. So syempre ang factor niyang x squared, x and x lang. Then factor natin itong negative 20 such that the sum, ang sum dapat ay 1. Mayroon invisible na 1 dito. So ano ba yung factors ng negative 20? So isa-isahin lang natin. Ang mga factors ng negative 20 ay 20 and 1, 10 and 2, 5 and 4. Okay, so yan lang. Yung tatlong pair na yan. So dahil negative 20, kailangan opposite side. Opposite sign. Okay?
So alin dito sa tatlong pair ang makakapagbigay ng positive 1? So positive 1 dapat positive 5 and negative 4. Pag multiply positive 5 times negative 4, that is negative 20. Kapag inadd positive 5 minus 4 equals 1, which is the middle term, 1x. Okay? So therefore, ang factors niya ay x plus 5 and x minus 4. Ibig sabihin, divisible siya dito sa dalawang binomial na ito. So, ang tamang sagot, so minus 5 mali, plus 4 mali. So ito yung tamang sagot, letter D, x minus 4. Okay, so next number, number 24. 1/3 a number raised to the third power gives 64 over 27. What is the number? Okay, so gawan lang natin ang equation ito. Isa-isahin natin. 1/3. So lagay lang natin 1/3. 1/3 a number. Ibig sabihin yan, 1/3 of a number. So ibig sabihin yan, maglagay tayo ng kahit anong number na gusto natin. Let's say letter n or kahit anong variable na gusto nyo. Pwede isulat natin 1/3 times n. Pwede ring 1/3 n lang. Or pwede namang n over 3. So kahit alin dyan, pwede lahat yun. Pare-parehas lang na ibig sabihin yan. So 1/3 a number, n over 3 na lang. Raised to the third power. So raised to the third power, i-raise lang natin sa 3. Gives, ibig sabihin ng gives ay equal sign 64 over 27. Okay? So isolve lang natin yung value ng n. So, itong 64 at 27, express lang natin to as exponential form. Okay, so exponential form niya. So, we have n over 3 raised to the third power equals, ang 64 equal ito sa 4 times 4 times 4. Ang 27 naman ay equal sa 3 times 3 times 3. So, ibig sabihin, ang 64 over 27 ay equal sa 4 over 3 cube. Okay? Tapos parehas may cube. So pwede natin kunin ang cube root ng both sides or simply i-cancel out na lang natin yung 3. So therefore we have n over 3 equals 4 over 3. Parehas may 3 sa denominator. Eh di multiply natin both sides by 3. Maka-cancel out na lang yan. Cancel out ang 3 natin. So therefore the value of n is equal to 4. The correct answer is letter B, 4. Next number, number 25. What is the value of x over x minus a plus a over a minus x when x is 50 and a is 10? So, direct substitution lang ito. Ang value daw ng x ay 50. So, palitan natin yung x ng 50. Tapos yung a ay 10. Palitan natin yung a ng 10. Okay, substitute natin. Itong x ay magiging siyang 50 over another x, so another 50 minus a. The value of a is 10. Okay? Plus, we have a, that is 10, over another a, so that is 10, minus x, that is 50. Okay? Then, simplify na lang natin. So, oops, napalipat na agad. So, we have just copy 50 over 50 minus 10, so that is equal to 40 plus 10 over 10 minus 50, that is equal to negative 40. Okay, so we have, mamaya na natin i-simplify kasi parehas namang 40 yung denominator natin. Ayusin lang natin itong sign nito. Positive, tapos may negative dito. So, ibig sabihin, kopyahin lang natin ito 50 over 40. Positive times negative, magiging na siyang negative 10 over 40. Okay, so, therefore, 50 minus 10, subtract lang natin yung numerator dahil ang denominator natin parehas ng 40. So, kopyahin na lang yun. And then 50 minus 10, that is equal to 40. Pag sinimplify, 40 over 40 is equal to 1. The correct answer is letter B. Next number, number 26. If x is doubled and y is tripled in the expression z is equal to 2x over y, then the value of z is, ano daw magiging epekto? Epekto dito sa z. Given yung condition, x is doubled. So, palitan natin yung x dito, doblehin natin. So, magiging value ng z ay magiging 2 times yung x ay doubled. So, imbis na x, gagawin natin 2x. Okay? And then yung y naman, anong gagawin natin sa y? Y is tripled. So yung y, magiging siyang tripled, so 3y. Tapos i-compare natin, simplify natin ito, tapos i-compare natin dito sa original. Ito yung original natin, 2x over y.
So simplify natin ito. So we have 2 times 2x. So we have 4x over 3y. Okay? So anong nangyari? So compare natin dito sa original natin. Yung original 2x over y. So parehas naman silang may x over y. So ang i-compare na lang natin yung constant. Dito sa original 2. Dito sa pangalawa, in-apply natin yung condition, naging 4 over 3. So ano nangyari sa from 2 naging 4 over 3? So ano yung condition diyan? Hindi naman doubled kasi 2 naging 4 over 3. Hindi rin tripled. Hindi rin multiplied by 6 itong 2 kasi 2 times 6, 12 yan. So ang tamang sagot ay letter D. Multiplied by 2/3. Kasi kapag itong 2, minultiply natin sa 2/3, so ano nangyari? 2 times 2/3 is equal to 4 over 3. So letter D ang tamang sagot. Okay, so next number 27. 3x minus 8 over x minus 2 is undefined if x is equal to, so parang kagaya ito ng problem kanina. Undefined siya kapag ang denominator ay 0. So itong denominator natin, x minus 2, isolve lang natin yan, equate lang natin sa 0. Yan yung magiging value kung saan magiging undefined itong expression natin na 3x minus 8 over x minus 2. Just add 2 to both sides. So therefore, x is equal to 2. Undefined itong expression sa 2. Letter C. Next number 28. If x equals negative 1, in f of x equals 2x squared minus 3x plus 5, then f of negative 1 is, okay, so direct substitution lang ito. Lahat ng x papalitan natin ng negative 1. So itong x dito, may tatlong x tayo, palitan lang natin ng negative 1. So we have f of negative 1 equals 2 times, palitan to ng negative 1. So negative 1 squared minus 3, palitan ulit ng negative 1 plus 5. Then simplify. So we have 2, negative 1 squared. So that is positive 1. We have negative 3 times negative 1. That is equal to positive 3 plus 5. So simplify lang natin ito. So we have 2 times 1. So 2 plus 3 plus 5. And that is equal to 10. Correct answer, letter B. So next number 29. If x is a whole number, which of the following is always an even integer? So paano ba natin express ang even integer? Even integer. Ang even, ang expression niya ay 2x. X is a whole number. Okay? Kasi even, kailangan yung number natin, whole number itong x, na-multiply sa 2. Kapag add naman, ayan, i-add na rin natin. Kapag add, ang expression para sa add ay 2x plus 1. Okay? So even lang pinag-uusapan natin. So yan, shinare ko lang itong sa add. So mag-a-add lang tayo ng 1 dyan. So sa mga expression natin, alin dyan ang magiging even? Itong x plus 8, mali ito. Kasi halimbawa, kapag ang x natin ay 1, 1 plus 8, edi hindi siya even number. Kailangan nakamultiply sa 2. So itong letter B, mali na rin yan. So alin dito sa letter C at D ang magiging tama? So kailangan meron tayong 2x tapos yung i-add natin even number din. So itong 2x plus 5, ito ay mali kasi pwedeng maging add yan dahil plus 5 nga, add number itong 5. Itong 2x even ito, plus add number, so this is add number. So ang tamang sagot ay letter D kasi ang even ay 2x. Pag dinagdagan natin ng 2 ang even number na ito, pag dinagdagan ng another even number, automatic even number din yon. So letter D ang tamang sagot. So last number for this video. Euclid paint 4 over 7 of a wall in 28 minutes. How many minutes will it take him to paint the rest of the wall? So simpleng ratio and proportion lang ito. So ang sabi, Euclid paint 4 over 7 of a wall in 28 minutes. So 4 over 7, kaya daw niyang gawin in 28 minutes. Ito yung work, part ng work, tapos ito naman yung minutes. Okay? So kung tinatanong, how many minutes? How many minutes will it take him to paint the rest? Ayun, rest of the wall. Rest of the wall, edi isubtract lang natin itong 4 over 7. So 1. 1 minus 4 over 7. So yung 1, syempre, pwede natin yung gawing 7 over 7. So 7 over 7 minus 4 over 7, yung tinutukoy dito na rest of the wall, that is 3 over 7. Ito yung hinahanap natin. Ilang minutes daw yan? Lagyan natin ng n. Okay? So tapos, ratio and proportion na lang ito.
So solve natin, direct proportion lang yan. So 4/7 is to 28 equals 3/7 is to n. Pwedeng column form, pwedeng fraction form. Depende sa inyo kung anong gusto nyo gawin. So ang ginawa ko, column form na lang kasi may fraction dito. So tapos, i-multiply lang natin yung extremes, yung dalawang dulo. So we have 4/7 times n equals product naman itong dalawang nasa gitna, yung means. So 28 times 3/7. Okay, so tapos multiply natin both sides by 7 para makancel itong 7. Or pwede nang idiretso natin. Basta may parehas na 7, i-cancel out na lang natin yung 7. Okay? So paano na-cancel out yun? So syempre, minultiply both sides by 7. Okay? Kaya na-cancel yan. So or pwede, idiretso nyo na lang i-cancel yan. So we have 4n is equal to 28 times 3. Hindi ko muna minultiply ito kasi may 4 dito. I-divide muna natin sa 4 para mas madali. Liliit yung number natin. So divide both by 4. So therefore, the value of n is, unahin natin yung division kapag divisible. 28 divided by 4, that is equal to 7. So itong 7 ang i-multiply natin dito. 7 times 3 equals 21. The correct answer is letter B, 21. Okay, so that's all. Thank you for watching. I hope nagustuhan niyo ang explanation ko sa 10 problems na ito. Kita-kita pa po tayo sa marami pang mga math reviewer para sa college entrance test. Kung meron po kayong math question, na i-comment nyo lang po dito sa aking channel, GTR Math Tutorial, or pwede nyo akong i-PM sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.